Tumaas ang bilang ng mga international medical graduates na nakabalik sa pagiging doktor sa Canada ngayong 2024. Kabilang sa kanila, ilang Pilipino. Hindi ba naging madali ang proseso? Umaasa silang madadagdagan pa ang mga Pilipinong doktor sa Canada. May report si Rhea Santos. I've traveled all the way from Philippines to here, so I can't just give up on my dreams. Doktor na sa Canada ang Cebuana na si Jane Ibanez matapos di makakuha ng family medicine residency noong 2022. Marso ngayong taon, nakapasok siya sa residency program ng isang ospital sa Vancouver. So I did a lot of volunteer work. So I did some homeless volunteer work. I was a COVID contact tracing aide during the pandemic time. I did a lot of clinical observerships. So that's when you get to connect with doctors working here in Canada. I applied last year sa resident matching service, yung Canadian resident matching service, yung CARMS po yung tawag. So luckily po after one try nakapasok po ako. So Family medicine resident naman sa Hamilton, Ontario ang laki sa Maynila na si Carlos Mendoza. 2 taon na naganda para maipasa ang exams at kumuha ng clinical experience para maging doktor sa bansa. apart from the exams po, napaka-competitive po to get in from the first place kasi ang dami-dami po mga IMG po dito, mga international medical graduate from all over the world din. So, yeah, it was very challenging. I think I was lucky po na nakapasok po ako after one try. Ang doktor naman sa Pilipinas na si Joseph Estioco na naging nurse ng 11 taon sa Saskatchewan, sa wakas nakabalik na sa propesyon na kanyang minahal. Wala akong sinabihan na doktor ako sa Pilipinas. At eventually, nung sila mismo ang nakapansin na meron kakaiba sa iyo na hindi mo na maitatago sa amin. Sinabi sa akin ng aking isa sa mga naging boss at sinabi niyang, doktor ka ba? At doon ko na sinabi sa kanila, inamin sa kanila na isa akong doktor sa Pilipinas. Ilan lamang sila sa dumaraming international medical graduates na Pilipino na bahagi ngayon ng healthcare system ng Canada. Sa inilabas na datos ng Canadian Resident Matching Service o CARMS, isang national organization na nagsasagawa ng matching service para sa medical residency training sa buong Canada na mandatory para makapag-practice ng medisina sa bansa. Mula 555 na international medical graduates noong 2023, tumaas sa 671 IMGs ang na-match ngayong 2024. Sa higpit ng kompetisyon, 10 IMGs na Pinoy lang ang pumasok. Pero malaking bagay na raw ito. Was 10 IMGs that matched for this year. So that's very encouraging for, other Filipino IMGs to maybe give it a try also to not give up on your dreams. Marami-rami na po yun. Dati po mga 3 to 5 lang po usually, pero dumadami na rin po dito. Si Dr. Estioco, di na dumaan sa residency match, nakapasok sa SIPA program o Saskatchewan International Physician Practice Assessment. Kapalit ng pinabilis na assessment para makapag-practice agad bilang doktor, kinailangan maglingkod ng 3 taon sa Fort Qu'Appelle, isang maliit na bayan sa Saskatchewan. Walang doktor na gustong magtagal sa mga maliliit na bayan, lalo malalayo. Maraming First Nations sa bayan ng Fort Qu'Appelle at doon ko natutunan ang magagandang kultura ng First Nations natin ng mga kapatid dito sa Canada. Ang malaking kakulangan sa doktor sa Canada ngayon, sinasalo ng mga bagong doktor. Kunwari po yung mga pasyente ko po na nire-refer ko sa mga specialista dito, ang tagal po ng hintayan po nila, mga 6 to 12 months po yung para makakita ng specialist. And dahil po doon, kami mga family doctor yung magiging in charge sa pag-manage sa kanila habang hindi pa po sila nakikita ng specialist. So, nag-a-add lang po ito lahat sa nagiging burnout po na nararamdaman ng mga family doctor dito. And definitely, if we have more hands on board po, I think that would be a way to help alleviate that. Magandang balita nga raw ang pagdami ng mga Pinoy IMGs na namamatch sa iba't ibang probinsya ng Canada o nakakapasok sa healthcare system dahil sa mas pinabilis na programa ng ilang probinsya. Patunay na mahirap man, posibleng makabalik at maipagpatuloy ang propesyon na pinapangarap. Hindi ko na naisip pa na lumipat ng ibang bayan dito sa Canada.
And di pa rin makapaniwala pero that's where I am now. It's being matched is, just wonderful. It's a reward for all that hard work that we did. Rhea Santos, Omni News, Vancouver.